Buenos dias, señoritas y señoritos. Today we are going to discuss again the Marcos Gold. Mahalaga po ito kasi online conversation went overdrive or dumami po yung online conversation about the Marcos Gold because may meeting po sa Switzerland and he left the country last Sunday. Si President Marcos, and he will be attending the World Economic Forum. Medyo very naman po ito. Very important world meeting. Kaso lang po, yung mga 31 million na umaasa mabayaran pa rin sila ng or tuparin pa rin niya yung promise na ikinalat ng mga campaign operator niya nung eleksyon. Hindi siya mismo dinideny niya, pero hindi rin niya pinigil yung operator niya na ikalat yung promise nila na pag nanalo si Marcos, lahat ng bumoto bibigyan ng 1 million, o kaya yung makaregister daw na iboboto ko si Marcos at nagbayad pa yung iba ng 200 pesos, 1,000, or yung iba 500 kasama na sa lugar ko sa Zamboanga, at yung nagbayad na, nagregister na at bumoto kay Marcos, nagsanla na ng mga kalabaw nila, ng mga tricycle nila, ng mga bahay nila, dahil very sure sila tatanggap sila ng 1 million kung nanalo si Marcos. Kaya record breaking, umabot ng 31 million according sa SD card ng Smart Magic. According. So, alam naman natin yan. Alam na natin yan, no? So, isa sa mga campaign propaganda nila na naging very effective, yung ito sinasabi nila na napakayaman ng mga Marcoses, na yung kahit bayaran pa niya na tig 1 million, yung 31 million, kutiting pa lang yun sa yaman sa excuse me, sa yaman ng mga Marcoses, na hindi daw sila nagnakaw sa taong bayan, kundi meron daw nagbayad sa kanila, yung Tallano family, yung sinasabi pa nila na royal family daw ito ng Pilipinas. During the pre-Spanish time daw, ang Tallano family owned the Philippines, owned Malaysia, owned Indonesia, owned Brunei, owned Brunei, at marami pang ibang bansa sa Southeast Asia. Kumbaga, never natin na-encounter ito sa history natin, pero nung naging presidente si Marcos, doon lang sumulpot itong teorya na meron Tallano family or Maharlika family, Maharlika dynasty or Maharlika royal family, na dahil tinulungan sila ng Marcos to fight certain cases or legal cases, kasi lawyer si President Marcos Sr., binayaran siya ng gold at nakakuan rin daw siya, siya rin daw nakatagpo yung Yamashita Gold. So marami na, naging legend na ito. Ang number one claim nila, the Marcoses are the richest family in the world. The richest family in the world. And kung nanalo lang si Marcos, hindi lang niya mababayaran yung 31 million, he can uplift the whole Philippines. Pwede niya gawin pinaka-progressive. Tatalunin pa natin yung Amerika, tatalunin pa natin yung Russia, tatalunin pa natin yung United Kingdom and Japan and all other European countries. Dahil daw si Marcos daw ay meron 200 metric tons of gold nandyan daw nakatago sa Switzerland. 200 metric tons of gold na nakatago dyan sa Switzerland. Kaya nung nalaman ng mga supporters niya na papunta siya sa Switzerland, yun, the online chatter,
nagkuha na sila, nag-speculate na sila lahat dyan sa social media na mababayaran na tayo, ma-withdraw na niya ng 200 metric tons of gold in Switzerland. So sa una, sinabi po natin, una sabi nila may pera daw. Meron nga talaga pera, $688 million. Pero nakaw na yaman yun. Kaya in the 1990s, the Supreme Court of Switzerland sinabi ill-gotten yun at binigay, tinurn over sa Pilipinas. Ng Pilipinas naman, binayaran yung mga biktima ng human rights abuse. Kasama na si Eta Rosales, yung dating congresswoman at human rights commissioner at iba pa, mga na-rape, napatay, na torture, lahat. So nabayaran na po sila. I think meron sa kanila ata from 400,000 to 1 million each. Ganun kasi marami po yun. Marami po namatay at na-torture at nakulong sa time ni Marcos. So, wala na po yung cash unless meron sila ibang cash na hindi pa nakita ng Swiss government. Okay naman po itong ginawa ng Swiss government. So ngayon, sinasabi nila, okay, nabayaran na yung pera sa mga human rights victims. Meron pa 200 metric tons. Yan po ang i-kuan natin ngayon, i-debunk natin or gigibain natin yung argument na yan. At una po, sasabihin natin, imposible na meron si Marcos 200 metric tons in Switzerland na dineposito pa ng tatay niya si Ferdinand Marcos Sr. Kumakalat po kasi itong video nung campaign po na sinasabi nila kaya daw dadaksa daw dito yung mga foreign investors dahil pag nanalo si Marcos, alam nila na maraming gold dito at biglang yayaman yung Pilipinas, biglang magiging world power yung Pilipinas. So ano ba ang sinasabi ng tayo? We are just going according to records and according to facts in history. So nag-research po tayo at meron po tayo nakita na kasama po dito yung Rappler, gumawa rin sila ng sarili ng research na may lumalabas na yung author ng isang libro na expert sa mga gold sa buong mundo, si M.G.O. Callaghan. M.G.O. Callaghan. Sabi niya sa libro niya, The Structure and Operation of the World Gold Market. Pwede nyo po i-google ito. M.G.O. Callaghan. Ang libro niya, The Structure and Operation of the World Gold Market. This was published by the International Monetary Fund. Yung pinaka-biggest bank po in the world na nagpapautang rin kay Marcos at sa ibang bansa na nangangailangan, International Monetary Fund, in 1991. At sinabi niya, by that time, nung presidente si Marcos, at bago siya natalsikan from power, ang production and mining of gold lang umabot ng 350 tons o kaya kalahati. Kumbaga yung gold deposit daw ni Marcos hindi pwede mangyari kasi yung records from all the banks in the world, including sa Switzerland, by that time hanggang namatay si Marcos in 1989, ang na mine at nabebenta at nakadeposit ng gold is only 350 tons or 94,665 metric tons. So imposible po talaga na meron 200 tons ang mga naka-invest dyan or naka-deposit dyan sa Switzerland kasi hindi lang doble po ito. So saan kaya nanggaling ito? Kasi alam nyo po, tuwing namimina yung mga gold, nalalaman ito ng mga supplier, ng mga miner, ng mga bangko, ng mga gold prospectors, nare-record po ito ng mga gobyerno. Kung by that time 100 tons lang ang meron sa buong mundo, saan nanggaling yung another 100 ni Marcos? Nagaling daw sa siguro sa Mars
o sa Pluto o baka sa Mars, baka nakapunta yung Maharlika royalty nakapunta sa Mars at nakakuha sila, nakamina sila ng gold sa Mars, kaya hindi nalaman yung Earth. Lahat ng gobyerno, lahat ng mga gold prospectors, mga gold miners, mga bangko, hindi nila alam kung saan nakuha yung another 100,000 tons of gold. Kasi by the time namatay si Marcos in 1989, there was only 104,350 tons of gold in the whole world. So, maybe Marcos got it in Mars. So, siguro noon pa lang, astronaut na si Marcos, may rocket na siya papunta sa Mars. Sabi naman ng World Gold Council na yung mga stocks daw nakuha from all over the world, as of 2020 o long time ago ba after namatay si Marcos, nung 2020 po or 3 years ago ay umaabot ng 201 tons or 721. So nung 2020 lang po umabot ng 200 tons. So saan nga nanggaling? So all over the world, sabi ng World Gold Council. So ito po, World Gold Council, ito yung council na namumuno, namomonitor at natitrade yung buong nire-record yung buong gold mined, gold traded and sold all over the world is 201 tons lang. So saan na naman ang galing yung extra tons kay Marcos? Yung nga sa Mars nga talaga, or sa Uranus or sa Pluto. So, as of the year 2021, sabi ng World Gold Council, yung umabot na po sa 238 tons. Pero that was mined throughout history. Kumbaga, since natuto yung humankind or humanity to appreciate the value of gold, hanggang ngayon 205 million pa lang tons na mina nila. So, clearly, very clear talaga po, alien po ang nagdala ng additional gold from Marcos. Siguro for Marcos, kaya dumami pa siya kaysa sa world supply. Siguro alien nagdala sa kanya from mga Martian po galing sa Mars. So sabi nila, hindi daw talaga totoo yung claim na 200,000 tons. At sinabi pa nila, yung Switzerland kung saan kiniklaim ng mga supporters ni Marcos at mga vloggers ni Marcos na dyan daw naka-deposit yung gold, yung buong bangko daw, lahat ng mga bangko ng Switzerland, ang meron lang sila ay 1,146 tons, sabi ng World Gold Council. 1,146. So saan yung nanggaling yung 199 or 198,000 na kiniklaim nila na dineposit ni Marcos dyan sa Switzerland? So yan po, this is what is clear here. Yan po ang problema sa bansa natin. Mahirap na bansa tayo, pero mayaman tayo sa mga taong estupido at mga tanga na naniwala talaga sila kay Marcos. So, ang apela ko lang po sa inyo na please na lang po, please, ikalat nyo po itong post para po to educate, to open up the minds doon sa naniwala pa rin na may 200 tons of gold ang mga Marcoses. 200,000 tons of gold. Alisin na po natin yung kalokohan na ito, kaistupidyuhan na ito po. Enough is enough. Let's open up our minds and be intelligent, think intelligently naman po for a change. So, sabi pa po ng Commission on Good Government, ang na-monitor lang nila na
hawak ng gold ng mga Marcoses at dineposit nila sa Switzerland ay only 320 tons. 320 tons. So malaki pa rin, 320 tons gold ito. Pero malayong malayo sa 200,000 tons of gold. So ibig sabihin po, niloloko lang talaga tayo para ma-elect sila. So sana po maikalat nyo ito sa mga kamag-anak, kaibigan, to open up their minds. Hopefully, hindi na po tayo maloko, mabudal-budal sa 2025 and 2028 presidential election. So sa 2025 senator election, sana po hindi na tayo mabudol-budol. Baka may Marcos na naman tatakbo na senator, sasabihin meron sila 250 tons para iangat yung buhay ng mga Pilipino at gawin tayo world power. So yun lang po, we end there with the promise na tuloy-tuloy pa po tayo magmo-monitor and to debunk stupid propaganda strategy ng mga tao sa gobyerno na niloloko tayo since Philippine history started. We have to cut this na po. We have to stop being a country of stupid people. Diyan lang po mayaman ng Pilipinas. There are more stupid people here in percentage compared to other countries in the world. So thank you very much for watching. Please send this vlog to those millions of stupid people, and I'll be seeing you in my next vlog.